Wala man ko'y gibasol. Wala ko'y gibasol pagkawala sa akong sulin. Ang ako alang ba is na ay CCTV useless kay dili gihapon daay makita kung kinsay nagpunit kay i-off man daay gihapon nila, inig off nila. So what purpose man nga magbutang sila anang CCTV kung dili lang gihapon mapuslan sa ilang mga customer panahon nga nay mawala. Maunay puwent nako. Wala ko nag-blame sa tindahan. Ako kaugalingon akong i-blame kay ako may nakabilin sa sulin. Pero ang pagkabilin sa sulin wala na ingon nga naggibilin ako na kay naglakawa pa ko. Gibutang na ako sa gawas kay pick up na ko ang akong grocery nga gipalista na ko aron bayaran mo uli dayon. So wala na nako gibilin kay ang ako ang kuan is dili naman ko maabtan og 5 minutes dito sulod sa tindahan. Lisod pug bitbito nako ang akong sulin paingon sulod sa tindahan nga naay mga customer lugusa magani na ag sigo na ilang pertahan og magtabo. So syempre gibilin ako sa gawas para dili kaayo sa gabal sa akong pagbitbit atong akong grocery items nga gipalit nako sa ilaha. So customer man ko na ako'y rights nga mangutana or mutanaw sa ilang CCTV kay customer man ko nila. So dapat safety, dapat kay na may CCTV ang seguridad sa ilang mga customer nga naay mabilin nga items, dapat may balan gid nila. Kay customer kung inana pirme nga naay mabilin dito sa ilang tindahan niya kanunay mawala mawad-an silang customer. Tama ba ko mga maninay? Mawad-an silang customer kay naa sila'y CCTV pero useless kay dili nila makita kung kinsay nagkuha sa mga nabilin. Not only one, dili lang ako ang naay nabilin dito sa tindahan nga mga pinalit nga nangawala. Sa una, before katong mga una nila nga mga tindera, kahit na may maiwan dyan sa tindahan nila, kahit hindi nila alam kung sino yung may-ari, pinapasok nila yan kasi alam na nila na customer nila yung nakaiwan ng item. Kasi nandyan sa tindahan nila eh. Oh. Kahit na i-claim yan ng tindi customer ng mga ilang araw bago mabalikan yung customer na naiwan na item nila doon sa tindahan na yun, andun pa rin yung item nila. Hindi nawawala kasi pinapahalagahan ng mga tindera yung mga item na nawawala na naiiwan ng mga customer nila sa tindahan nila. Kaibahan ng mga bagong tindera ngayon. Kasi pag alam nilang may naiwan ng customer doon sa tindahan na mismong tinrabuhuan nila, hindi nila kinikip. Kasi bakit hindi nila kinikip? Diba? Bakit hindi nila kinikip? Alam na nila, customer nila yung nakaiwan doon dahil nandun sa tindahan nila. Bakit hindi nila ipapasok? Ganito po kasi nangyari. Si mama nagtanong nung tindera kasi sabi ko nga, may naiwan ko yung sulin ko doon. So pumunta si mama ng bayan, sinabihan ko, ma, daanan mo yung sulin. So nagtanong si mama doon sa tindera. Nagtanong si mama sa tindera. Sabi ni mama, ang naa daw nabilin nga, kwaon niya ang sulin nga nabilin. Ang sagot ng tindera, merong sulin dyan kagabi, pinasok ko sa loob, ibinalik ko sa labas dahil wala daw may-ari. Oh, bakit niya binalik sa labas? Oh, ngayon, nung ako naman yung nagpunta doon para i-claim, sabihin na naiwan ko yung sulin ko doon, iba na naman yung sinabi ng tindera. Ang sabi ng tindera, may sulin dyan kagabi, hindi ko pinasok dahil hindi namin alam kung sino yung may-ari. Oh, di ba kaibahan? So sasagot pa lang ng tindera sa dalawang tao, magkaiba na. Anong tawag doon? Tapos wala pang record, wala pang CCTV naka-off. Di ba anong tawag doon?
Oh, di ba? Kaibahan talaga yung mga tindera lang. Kung ganyan kasi lagi na may naiiwan yung mga customer diyan mismo sa tindahan nila na nawawala lagi, hindi lang ako mga manina yung isa na may naiiwan dun sa tindahan nila na nawawala yung mga items. Mawawalan sila ng saan aapekto mga maninay, 'di ba? Sa kanila din mawawalan sila ng customer pag laging ganyan na nangyayari na may naiiwan yung customer, nawawala at wala silang trace na may CCTV sila, mawawalan sila ng customer. Kung hindi nila iimbestigahan yung mga nangyayari, 'di ba? Dapat may-ari ka, may concern ka sa mga customer mo. Kasi kung tindera, pwede mong palitan yung mga tindera eh. Pero yung customer, mahihirapan ka maghanap pag yung tiwala ng customer nawala na sa inyo eh, dahil laging may nawawala na items sa tuwing bibili sila eh. Ganun yun. Sana po maintindihan nyo. Hindi ko iniwan or sinabi ng tindera na iiwan ko yung sulin ko doon dahil magpi-pick up na lang ako ng item ko doon sa tindahan. Magkaiba kasi yung gibilin. Siyempre sa nakikita niyo sa video ko mga maninay na pupunta ako doon sa tindahan tapos mag-ano ako ng mga item na bibilin ko tapos iiwan ko. Yun talaga yung napapansin niyo sa video ko. Ganito po kasi yan mga maninay. Pagkuha ko ng mga items ko, syempre, ililista pa yan ng tindera. So, habang naglilista yung tindera, may ibang mga item na wala sa kanila, syempre, pupunta ako doon sa ibang tindahan para bilhin yung wala sa kanila. Para pagkatapos kong bumili doon, pagbalik ko, magbabayad na lang ako ng items ko. Ganun po yung ginagawa ko. Yung mga iniiwan ko doon sa tindahan, sa tuwing bibili ako na napapansin mo or napapansin nyo, hindi pa yun bayad. Babayaran ko pa lang yan pagbalik ko. Kaya iniiwan ko. Alam nga namang bitbitin ko, hindi ko pa nabayaran. O di talagang iiwan ko doon. Ganun po yung nangyari. Hindi ko na sinabi na ibilin ako tong sulin sa mga tindira o tindiro. Kay igo na lang kung bayad sa item nga gilista sa tindera. Dili na maabtan og 10 minutes or 5 minutes makagawas nako. So kay bugat man ang sulin, sa gabal man sa akong pagsulod, mo nagibilin ako sa gawas. Pero dili layo na ara sa tapad sa ilang mga feeds na ako gibutang. Kung naay mindset, makasabot. Kung walay mindset, di kasabot. Oh. Yes, sala nako. I'm not blaming to anyone. I blame myself nga nabili nako ang sulin. But I didn't expect nga mawala ang akong sulin dito sa ilahang tindahan. Kay I experience na gid. Naka-experience na ko for many times nga nabilin sa ilaha dito gid sa ilang tindahan, matrace ra namo. Tungod kay ang mga tindera nila honest. Naghuna-huna sa ilang customer. Naghuna-huna sa ilang reputasyon. O di ba? Reputasyon sa tindahan nga good ang ilahang feedback sa ilang mga customer. O, kay kung usapod sad, ikaw sample lang niya ako ha. This is my opinion lang ni nako. Kung ikaw owner na ay nawala nga items diha sa imong tindahan, not only 1, 2 or 3, tapos wala kay gihimo nga aksyon nga imbestiga sa imong mga tindera what happened nganong nawala nga naama na sa inyong tindahan, magtaka ka na.
Di ba? Mahitabo gid nga mahitabo pirmi ang nahitabo sa ako So asa mo in fact saan mag-ano yan, hahantong yan. 'Di ba mawawalan ka ng customer? Pag laging may naiiwan doon, nawawala at hindi na nakiklaim ng mga customer. 'Di ba mawawalan ka ng customer? Ganun po 'yon. So dapat ikaw may-ari, mag-take action ka to confront the mga sales lady nimo diha kung unsa magid ang nahitabo nganong na-off ang CCTV, nga dili man na gina-off ang CCTV, di ba? Naa man na sa atong tindahan, obligasyon nato na nga ikip kay naa na sa atong tindahan. Kay customer dana ang nakabilin. Ana ra pud na siya. Mo na siya. Munang wala ko nag-blame. Syempre akong kaugalingon akong sala. So kaning mga gipanulti nako diri is opinion, suggestion nga dapat gid sila pud nga tindera or tag-iya be responsible sad sila sa ilang mga customer. Kay kung always manggod, pag ganyan kasi always mga maninay, na may naiiwan yung mga customer at hindi nila kinikip, pagbalik ng customer i-claim, wala na. Mawawalan sila ng customer. Yun po yung impact doon. Ano doon? Impact doon na mangyayari. Mawawalan sila ng customer. Oo. Pero gaya ng sabi ko, mayroong CCTV doon na nakaharap talaga sa labasan ng tindahan nila. Nagtanong ako kung pwede ko ba makita yung kuha nila that time. Hindi ko alam kung papayag sila o hindi kasi hindi rin naman ako yung customer nila doon. Wala ta kabalo ug unta kanang dunggon unta sa Ginoo ba nga maluoy sila nga ila i-play tong video ana nga time para lang jud mahibalaan gid kung kinsa gid. Kay kung inside ra pud sa ilahang tindera dili gid safe sa mga customer. Kung inside ra gid sa tindahan ang nagkuha dili gid safe sa customer kung inside sa tindahan. So wala ko nag-ingon nga kuan gid ha, sample lang na. So dako kay impact sa ilaha. So dapat kid imbestigahan sa tag-iya kung unsay nahitabo kay kung kana ug naa manggaling sa iyahang mga sakop ang nagkuha, not dili kay isang beses lang niya gagawin yan. Gagawin at gagawin niya yan pag may naiiwan na mga items sa customer. Kaya good luck na lang. Good luck. And sabi pa, hindi po ako mawawala ng kabuhayan mga maninay. Kahit wala yung sulin ko, hindi yun sa gabal sa paghahanap buhay ko. Kasi marunong tayong magdiskarte. Depende kasi yan. Hindi naman ako mapuputulan ng kabuhayan kung sa nangyari sa aking sulin. May apoy, 'di ba? Sabi ko nga sa video ko, mag-practice na lang ko og melt sa sugar og coated sa cassava chips nga gamit ang kahoy. Kay aron dito na ko mo gamit and then dili na po kumupalit og sulin kung ma-control na nako ang kainit sa kalayo. Muna siya mga maninay. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Merry Christmas everyone! Tapos mga maninay, about naman dun sa ano ko, sa bahay ko doon na itatayo. Actually, yung pinapatayo ko doon sa ano link is septic tank pa lang yung ginawa namin. Tapos, hindi din ako nagmamadali na matapos yung
bahay na yon or hindi yon paunahan. Kasi kung kailan lang ako may extra, bibili ako ng materialis. Ganun lang yung ginagawa ko. Kaya hanggang ngayon hindi pa ako nakatapos doon. Kay ako lang mag-isa yung naghahanap buhay. May mga anak ako, 2 estudyante. Syempre, kuryente, konsumo namin, binabayaran ko buwan-buwan. Tapos hindi naman ako nakakapagsahod buwan-buwan ng YouTube. Oo. Kaya talagang mahihirapan ako na tapusin agad or magpaunahan ug human sa ako ang balay. Kaya ang akong paghimo sa akong balay is base lang na siya. Kung na ako'y extra income, magpalit ko og materialis. Pero kung akong kwarta isapat ra gid sa among konsumo, mas unahon jud nako ang among pangkonsumo mga maninay. Magunsa man na ang paghimo nako diha og balay, wala mi kaunon. So unahon jud nako ang amo ang konsumo. Kay ako ra baya ang nagkuan sa ako mama ug papa, konsumo. Ako ra baya gid kuan dani. Nya si mama, wa baya trabaho si mama. Si papa tiguang na, si mama tiguang na. Munang depende ra gid ang ako ang pag kuan sa ako ang balay, sa ako ang extra nga income. Kung makasweldo og dako-dako, makapalit kog hinay-hinay og materialis. Oo. Mao nang mahuman ra gihapon ako na po ng akong balay mga maninay. Tapos dati kasi nung nasa abroad ako at nung time na may nagsuporta pa sa ako hindi lang kasi wala po akong naipon kasi nung time na nag-start na magpadala si Apam, hindi pa to tapos yung bahay namin pag uwi ko galing abroad. So ang ginawa ko, pinagawa ko yung window, bumili ako ng window glass, tapos yung division dito sa sa bahay, sa kwarto, hindi pa yan tapos. Yung flooring, hindi pa yan tapos. Yung pintuan, wala pa yan. Tapos, yung kusina, wala pa yung flooring, wala pa yung CR, septic tank. Tapos, yung namin, lababo, wala pa yan. So, ako na bali yung niyan. Tapos, nung mga time na yon, tumutulong din ako sa kapatid ko na babae kay Manang Diding. Ang ginagawa ko yan dati, yung sister ko, medyo talagang hirap siya dati nung college pa si ate. Tumutulong ako sa mama ni Abril. Nagbibigay ako ng manang ko sa isang buwan, 2,000, pambili nila ng bigas. Nagbibigay ako ng allowance ng kapatid niya, yung babae, kapatid ni Abril. Ako yung nag-aano ng allowance doon nung first year to college, fourth year niya. Ako yung nagbibigay ng allowance niya, boarding house niya, tapos yung mga bilihin ng mga bayarin niya sa school, ako yung nagpo-provide, lalo na pag wala si Manang. Kaya wala talaga akong ipon dahil tinulong ko doon kay Manang. Minsan nag-aano ako ng isang buwan doon sa kapatid ni Abril, 5,000. Wala kasing alam si Abril. Walang alam yan. Pero, yan si Abril, kahit pang load nila, ako yung nag-aano niyan. Pag nag-ano yan si Abril, loadis ako. Ginaludan na sila. Yung kapatid niya, wala ko'y load na amiga, inani. Loadan ako na sila. May eskwela kong college. Wala ko'y cellphone magamit. Itagaan ako siya. Ipadugangan lang nako sa iyahang mama. Kaya naapod baya ko yung mga anak dire. So hati lang.
So yun yung nangyari mga maninay. Kaya wala talaga akong ipon kasi tinutulong ko sa kanila, and then pagkain talaga yung binibili ko dati, pagkain. Hindi rin ako nagsisi, wala akong pinagsisihan na wala akong ipon kasi alam ko kung saan ko na napunta yung pera. Oo. So, yun na yun. Pero hindi ako nagsisi kasi meron din akong nabili, meron akong napagawa na ano ko yung bahay. Tapos nakabili ako ng mga ilang piraso ng hollow blocks. So, hindi pa rin masama yun. Kaya sa ngayon lang talaga kasi wala akong trabaho. Wala akong permanent na trabaho na talagang permanent yung sahod ba. Kasi yung YouTube is weather lang. Makakasahod ako ngayong buwan, pagka susunod na buwan wala, susunod na buwan na naman. So, yung mga pagluluto ko ng cassava chips, mga kung ano-anong kakanin, is dahil din yun para makatulong din or hindi ako masyadong mahirapan para sa mga baon ng estudyante ko, araw-araw, ulam. So, kailangan nila, mura nga lang yung 25 pesos yung each nila. So, sa 5 days, ilan na yon? Meron akong sa kanila 50 to 50, tama ba? To 50 sa isang linggo. Oo, tapos syempre pangkonsumo namin sabon, shampoo, mga tuyo, asin, ganyan. So kailangan yan kahit na hindi makabili ng ulam, at least meron naman kami mga gulay dito. Yung ulam, hindi naman problema yung ulam kasi maraming makukuha na ulam dito sa paligid. Ang inaano ko lang lagi is yung bigas lang talaga yung pinoprovide ko lagi, na hindi kami maubusan, na meron kaming sapat na bigas para sa isang linggo. At hindi na rin kami masyadong ngayon dahil meron na kami mga tanim na balanghoy, meron na kami mga tanim na saging. So meron kaming makakain in case na wala kaming pambili ng bigas. Pero never pa naman nangyari mga maninay na wala kaming bigas. Dati talaga nung mga elementary pa kami, may mga time talaga na halos balanghoy lang yung kinakain namin sa buong linggo. Yung lutsa, ganun, karlang, ganun lang yung mga kinakain namin dati kasi si Papa mananggiti lang dati. Ilan kami nag-aaral? 6. Tapos mananggiti lang si Papa. Minsan konti lang yung tuba. Oo, pero proud pa rin ako sa papa ko mga maninay dahil starting sa akong pag-eskwelahan to 4th year, napa-eskwela ko niya gamit lang ang tuba. And then nakakatulong din sa ibang mga bata kasi yung mga ibang mga bata, yung si Tata, kapatid nila Maya Mia, nakatira yan dito sa amin dati. So nag-aaral siya, magbitbit siya ng galon ng tuba, 2 galon, 10 pesos na yun. Malaki na baon na yan dati. Kasi yung pamasahe dati is 3 pesos lang yung pamasahe papunta sa school. Ngayon 5 Gs na yata, 10 na yata. So malaki yung kaibahan. Tapos yung ibang mga estudyante, magbitbit din sila papunta sa school kasi yung tuba, may mga time na yung tuba ni Papa aabot ng 10 galon. So syempre kailangan ng mga taga-bitbit kasi hindi naman madala ni Papa lahat. Tapos si Papa dati, yung sobra, bibit-bitin lang niya yan. Alam niyo ba kung anong gagawin ni Papa? Bibit-bitin lang niya yan papuntang bayan, yung isang container na tuba. Yan lagi. Tapos pag uwi niya, bibit-bitin na naman niya. Tapos may magpapadala pa kay Papa ng mga bigas, ng mga kung ano-ano. Sa pagbaba niya, pag uwi niya, maglalakad lang. Tapos may mga bit-bit na pinapadala. Kawawa si Papa dati. Kaya sabi ko dati, kapag nakapag-abroad ako, ipatigil ko si Papa sa pagpananggot. So, yun yung ginawa ko. Pinakaunang ginawa ko talaga, undang na ko si Papa og pananggot. Kay mga maninay, kung hindi siguro pinahinto si Papa na magsanggot, mananggiti, mananggot, wala na siguro si Papa ngayon. Kasi, nung mga time na yon, nag-start na yan si Papa na anong tawag nito?
mild stroke. Buti na lang hindi siya na hindi siya na tuluyan, mild lang. So sa awa ng Diyos walang na-paralyze sa kanya ba. So nakakagalaw pa rin siya. Kaya yung exercise niya ngayon na ginagawa is yun lang, yung pagpunta doon sa garden, maglinis ng garden, mga 1-2 oras sa umaga, or minsan naman mangunguha ng kahoy, magsibak. Yun lang talaga yung exercise ni Papa. The rest magsaing na lang na siya, maghugas ng plato kung walang may mahugasin or wala pang sinaing. Yan lang po yung ginagawa niya. Tapos manood na yan ng TV hanggang maghapon. Kaya masaya ako na tinitingnan ko si Papa na nakaka-relax na. Kasi imagine, siguro mga 40 years siguro si Papa nagtiis na mag-akyat baba sa puno ng niyog. Tapos may mga time pa na uulan, ganito, bagyo, aakyat pa rin yan si Papa para kunin yung sanggut, tuba. Oo, tapos hindi lang isang niyog yung aakyatin niya, 10, sobra ng 10. Oo, kaya alam nyo yung ni Papa, yung paa ni Papa, yung pinakamalaking daliri ng paa ni Papa, ang kapal na ng kalyo niyan nung time na yun. Ewan ko ngayon, parang nahilis na yata, wala na yata kasi hindi na siya umaakyat. So yan yung exercise ni Papa. Kaya nga pagdating na alas 8 or alas 9, pag wala dito si Papa sa bahay o hindi ko nakikita si Papa dito sa paligid ng bahay, nagtatanong ako kung asan si Papa, kasi delikado sa kanya na magpunta-punta sa malayo, lalo na pag high blood kasi siya, baka mamaya masubrahan ng mainit ba, masyado mainit, tapos siya, mapagod or atakihon sa high blood, delikado sa iya ha. Munang pag hindi ko nakita si Papa dito, tinatanong ko talaga yung mga anak ko, saan si Papa, hanapin nyo pag hindi pa nakikita, kasi natatakot po ako na baka may mangyari kay Papa. So ganun lang po yung nangyayari, mga maninay. Siguro based sa experience sa akong naong, makitaan gid ninyo, maldita jud ko. Yes, maldita gid kaya nga akong naong, mga maninay. Pero di ko inana ka mga maldita maninay sa kung unsa man ang inyong tanaw sa ako kay magminaldita lang gid ko, ilabi na kung naakoy mapansin or may balaan nga dili maayo. Magminaldita gid ko ana, pero dili po kumaldita kay sa tanan, mga maninay. Mo nang bless gihapon ko kay bisan karon nga wala ko'y trabaho, nagyapoy mga gatabang sa ako, panalagsa si Maya Mia, grabe gid kayo ang akong kanang bless ni Maya Mia nga na ako'y friend nga Maya Mia. Kaya nga may mga time na maghiram ako ng pera, hindi na niya pababayaran, kaya sobrang thankful ako. Daghan gid kay salamat kang Maya Mia. And mo nang giingon ako nga dili gid nako ibaylo ang akong friendship ni Maya Mia tungod lang sa mga istorya sa tao. Kay ako nakabalo na ko daan kung unsa si Maya Mia, kung sa iyang batasan. Yes, ingon ana gina siya, mo jud na iyahang kuan. Pero mapagbigay yan si Maya Mia, maawain yan. Maldita lang talaga yan, pero mapagbigay yan, malalapitan mo yan, lalo na pag meron siya, hindi yan hindi. Basta't meron lang siya. Oo. Hindi lang niya pinapakita sa video niya kung paano siya magbigay ng mga tao na nanghihingi sa kanya, kasi nahihiya daw siya. Tapos ayaw niya masabihan na for content lang yung ginawa niya. Oo. Kaya sa mga nagbabash dyan kay Maya Mia, huwag nyo naman sana husgahan kung ano yung mga nakikita nyo based sa expression ni Maya Mia, based sa mga sinasabi niya. Huwag nyo siya husgahan agad kasi hindi nyo pa siya kilala. Ako yung mas nakakilala sa kanya. Magkasama na kami niyan, Angel's Burger, hanggang ngayon magkasama na kami niyan. Mabait yan. Oo, lahat ng mga kapatid niya mabait yan. Oo, hindi yan mga kilala ko lahat, mula sa lahat ng kapatid niya, mama niya, papa niya, kilala ko yan kasi pagpunta ko ng Mapua, doon talaga kami sa
bahay nila pupunta. Kaya kilalang kilala ko si Maya Mia at yung pamilya niya. So, maura na guys, dagan kay salamat. Unta, dire ra gid ko to i-end na nina ko nga video ang about sa sulin. Kay nawala naman gid siya, wala ko'y mahimo. Wala naman jud ko'y mahimo, no? Ang ampo lang nako is unta kuhiton sa Ginoo, tong tao nga nagbuha sa akong sulin, iyang hunghungan nga balag wala na isulod, iuli lang niya. Napay inana mga maninay. Balag mautdan og sulod, iuli niya pagbalik dito sa tindahan. Unta no, magbilagro ingon ana ang mahitabo no. Oh, munang syempre kamo ako mga viewers, love ta kay mo, labi na kay gatanaw mo sa akong video. Kaya wala ninyo gi-skip ang ads. Thank you gid guys sa nga tanan. But katong mga syempre katong mga viewers nga palaaway, expected na mo nga dili gid na mo malikayan nga motubag pud mi kung unsa inyo i-comment. Kay syempre sakitan pud mi. Sakitan pud mi kung unsay mga ilabi na og sobra na pod ang inyong mga comment. So pareha ra gud mi ninyo nga kung kayo nanood sa amin may hindi kayo nagustuhan, mag-comment kayo. Walang problema. Wag lang pasubrahan. Walang problema 'yun sa amin na mag-comment kayo based sa inyong nakikita. Mag-comment kayo. Walang problema 'yun sa amin. Pero kung mag-react din kami, ibig sabihin doon, sobra na yung mga comment ninyo. Kaya may karapatan din kami na mag-react sa mga comment din ninyo. Lalo na pag sobra na. Pero hindi kami galit. Hindi kami galit. Sinasagot lang namin kung ano man yung mga comment ninyo. Yun lang po. Salamat.